Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala naman binabayaran na utang ang Office of the Vice President. Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Atras Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, si NPA, sinasabi si Chapuset. Eh, Ben, ganda naman, hindi ka nila, hindi nakabagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga. Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po akong payakan. Oh, Bibi Sara, yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng magpresidente. Hindi lang ni Martin Romualdez, hindi lang kung sino pa ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, tutuguin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh.